is hereby granted absolute and unconditional pardon. Naluluha pa si Robin Padilla nang basahin niya ang dokumentong ibinigay sa kanya ni Pangulong Duterte na nagsasaad ng absolute pardon. Kwento ng Action Star, ang pulong nila kagabi ay pagtugon ng Pangulo sa hiling niyang makapanayam ito para sa ilang hospital na kanilang i-rehabilitate. Hindi niya raw alam na isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya sa pagtungtong niya sa Malacanang. Yung pardon ko, full restoration of all of his political and civil rights. He has suffered enough. I think, kung bitawan mo lang man yung tao sa labas, give him the rights. Maboto, makatravel, whatever. Nababasa sa akin to ni Mayor ng mahal na Pangulo kagabi. Hindi ko mabasa-basa kasi maiiyak ako. Taong 1994, sa rurok ng kanyang career bilang action star, nahatulan si Binoy sa kasong illegal possession of firearms. Ito'y matapos siyang mahulihan ng caliber .357 revolver, baby Armalite at caliber .38 na baril. Bukod pa sa sari-saring bala sa Angeles City noong 1992. Nanawagan ako dun sa mga mambabatas natin tsaka sa mga nagpapataw ng batas. Sana naman po maintindihan nila yung kalagayan. 17 hanggang 21 taong pagkakakulong ang sentensya kay Robin na nakulong sa New Bilibid Prison kung saan nag-convert siya ng Islam at nagpakasal sa unang niyang asawang si Lisel Sicangco. Habang nakakulong, naamyendahan ng batas na nagtatakda ng parusa para sa illegal possession of firearms at naiba ito sa 6 na taon hanggang 12 taon na lamang. Matapos ang 3 taong pagkakakulong, binigyan siya ng conditional pardon noong 1997 ni Pangulong Fidel Ramos at April 1998, tuluyan na siyang nakalaya. Naging aktibong supporter si Binoy ni Duterte noong kampanya. Nabash pa nga siya noon at tinawag na ex-convict na walang karapatang bumoto. Nang mag-post siya sa social media ng balota at naghayag na sana raw ay makaboto siya. Hindi pa kasi siya pwedeng bumoto noon. Sa ilalim kasi ng nakuha niyang conditional pardon, hindi na ibalik ang kanyang mga karapatang sibil at politikal, gaya ng pagboto at pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Pero dahil sa absolute pardon na iginawad sa kanya ni Pangulong Duterte, naibalik na ang karapatan niyang bumoto. Yun ang pinakamasakit sa lahat, na mapagbibintangan ka pa na bumoto kahit hindi ka naman bumoto. Sabi ni Robin, hindi niya raw hiningi ang absolute pardon kay Duterte man o sa ibang administrasyon. Si Erap, inutusan ako sa Abu Sayyaf, kung saan-saan. Si GMA, kung saan-saan ako inutusan niya. No? Pero kahit isang beses, hindi ako hindi ko hiningi ito. Hindi, kasi para sa akin, yung serbisyo mo sa bayan, hindi dapat palitan. Ayon kay Robin, hindi niya raw alam na nag-apply ang kanyang manager na si Betchay Bidanes sa Board of Pardons and Parole 4 na buwan nang nakakaraan para sa kanyang absolute pardon. Kung ano man ang naging kasalanan ko sa lipunan, binayaran ko yan ng 3.5 taon sa loob ng kulungan. Kaya walang pwede pong magsabi sa akin, oy, nakakuha kang pabor. Hindi po ako nakakuha ng pabor. At binayaran ko pa po uli ng 23 years sa labas na yung isang pa ako nandun sa Bilibid. Itinuturing ni Robin na pangalawang buhay niya na ito. Halos kasabay kasi ng paggawat ng absolute pardon ang panganganak ng kanyang asawang si Marial sa Amerika sa kanilang panganay na si Isabela. Ayon kay Binoy, gusto niyang bumawi at maging hands-on dad. Mag-apply ng visa. Yan ang unang-una kong gustong, napuno na kami ngayon ng hope, ng pag-asa. Na makasakaling ito ay makatulong na makapunta sa Amerika. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras.